Mindanao sa ibang bansa. Ako si Trismundo Agos Angelito Inubero. Makati, Quezon City, Makati chapter. Medyo mahaba-haba yung kwento ko eh. Dahil unang-una, Siyan mo lang. na kita ko yung sa FB, ang Trismundo, mga May yata, 2016. Tapos October, nakita ko uli. Naghahanap na ako kung sinong kukontakin ko dahil walang nagre-reply nung mag-message ako doon sa una kong nakita. May sumagot sa akin isa. Sa lahat ng message ko, piniin ko, may sumagot sa akin isa. Alam ko nandyan siya. Si Avatar. Si Tres Rodilo. Tres Rodilo, masyang araw. Ngayon, doon ako nagtatanong sa kanya tungkol sa Trismundo. Ang dami kong tinatanong, basta ang sagot lang niya. Hindi siya direct to the point kung magsalita eh. Ganito, subukan mo. Tapos tinatanong ko, ano bang, kasi ako nga dating may relihiyon, basta. Hindi niya sinasabi na sa madaling salita, kalimutan mo rin pinanggalingan mo. At magtitrismundo ka noon. Pati yung may suot pa kong kwintas nung araw na nabibili sa Quiapo, hindi naman niya sinasabi na alisin mo yan. Hindi. Basta pumunta ka doon at doon mo lang malalaman. Yun ang sabi niya. Nung hapon yun eh, pagdating ng paggabi na, basta sabi niya sa akin, tawagin mo lang ang Ama sa spiritual immortal. Tawagin mo. Nung pagdating ng gabi-gabi ng konti, tumingala ako. Sabi ko sa isip, Ama, kung tama ang landas na tatahakin ko, bigyan mo ako ng sinyalis. Bigyan mo ako ng sinyalis. Pagkatapos ko magsalita nun, biglang may kinakalibutan ako. Biglang may kilabot pumasok sa katawan ko. Hanggang hita. Hanggang hita. So, sa madaling salita, inintay ko kasi ang ano pa noon, bihira pa lang ang meeting nung time na yun. Ang meeting ng ano na yun is January 15. January 15. Siyempre, excited ako. Ito na, dumating na. January 15. Sa Platero, Binyan. Doon, kilala naman natin kung sinong nagtuturo pa nung time na yun, 2017. Sa may salita, binasbasan ako. Tapos tistingan na. Pinapali sa akin yung kwintas nung nabili sa Quiapo. Tistingan na. Lumusot. Hindi ko alam kung ano. Wala naman ako sa ano eh. Yung pala, mayroon akong nakalagay sa wallet. Bigay naman ng pari na kaibigan ng amo ko. Sa madaling salita, tinanggal. Umukay na. Hindi na ako nilusutan. Hanggang tuloy-tuloy, pagdating ko ng mag-isang taon, may pumigil sa akin. Sabi ni Agos, may pumigil sa'yo. Alas 4, gumising ako. Lumabas ako ng bahay at nagkakape. Alas 4, madaling araw. Biglang may pumasok na malamig sa akin, sa katawan ko. Biglang pumasok na ang sama ng sikmura ko na hindi ko maintindihan. Para akong magkukulaps. Pero nilabanan ko. Sa isip ko, Ama, kayo na po bahala sa akin. Sa araw na yon, sinasabay ko rin yung anak ko, papasok ng Pasay. Doon siya pumapasok eh. So may motor kami, naisip ko hindi na ako pumotor kasi masama nga, hindi ko maintindihan. So nag-commute kami, hanggang makarating, hanggang may hatid ko anak ko. Wala pa rin yung pagbabago. Di ang ginawa ko, sumakay ako ng bus galing Pasay papuntang Makati kasi ang sakayan ng bus galing ng biyaheng EDSA to Pasita, SM lang. Tapos Magallanes, Expressway. Doon ako, pagbaba ko doon sa SM Makati, sumandal ako doon sa post ng mga MMDA doon kasi parang matutumba ako eh. Parang matutumba, yung maintindihan sarili ko eh. Pagdating ng bus, sakay ako. Tinuto ko pa yung aircon sa taas kasi ako baka naman kailangan lang ng lamig. Ganun pa rin hanggang makarating ako ng Pasita. Pagbaba,
patawid ako doon sa may doon sa may gitna ng Pasita, may mga stop doon sa loob. Pag akyat ko doon sa may tatlong baitang yata yung pagkalagpas ko, bigla ako nawala ng malay, collapse ako. Narinig ko na lang yung babae na mamalimos doon, uy, tulungan nyo yung mama dahil nawala ng malay. Eh ako naman, nagkakamalay ako pero madilim, paningin ko, madilim. Eh tumayo na rin ako dahil dala na rin ng hiya, hindi ko alam kung paano ako bumagsak eh. Di naglakad ako para akong lasing. Naisip ko, baka gutom lang ito. Pumasok ko sa loob, may kainan doon, turo-turo, pagkain bahay. Kumain na umorder ako doon, isang kanin, isang itlog, tsaka hotdog. Hindi pa kumain ako. Pangangalahati pa lang, habang ako nakaupo, bagsak uli ako. Nung time na yon, tumulong na sa akin yung may-ari ng tindahan. Binigyan ako ng manghang na parang Vicks inhaler na binigyan sa akin. Di, binayaran ko, nabasa ko, isip ko, tumingala ako. Saan kaya ako didiretso? Dahil ang umpisa pala ng meeting, alas 9 pa lang. Alas 7 pa lang nandun ako. Naisip ko agad si Agos. Kasi alam ko yung bahay nila. Dumiretso ko kay Agos. Pagdating ko kay Agos, pagbungan ko pa lang, sinabi ko na sa kanya, Agos, 2 beses ako bumagsak dyan sa may Pasita. Matawa-tawa lang si Agos eh. Sabi niya eh, may pumipigil sa'yo, Tres. Ganun ba? Oo, may pumipigil sa isip-isip ko. Kahit anong pigil niya sa akin, ibuo na ako eh. Pinagpagan na ako sa likod, okay na. Hanggang ngayon, wala pa rin hindi na umulit. Ngayon, marami pang pagsubok. Kasi natatandaan ko yung sabi ni Agos, marami pang pagsubok na darating. Kailangan handa ka. Ito naman, anniversary. Unang anniversary, atin ako, kami ng kapatid ko. Nagmumotor kami, madaling umaga pa, alas 5. Diyan sa may Alabang, Putatan. Bigla nagkatsakit yung motor. Sad-sad kami. Pagkasadsad noon, wala naman kaming medyo mabdi-abdi lang, pero wala naman sugat. Pagdating dito, tama-tama, may motorkit kami, paikot. May motorkit, paikot. Pagbalik, ito na, rapol na. Nung nag-rapol na, ito ang pinagkaloob sa akin. Nabunot pangalan ko. Ito, medalyon ko ngayon suot. Andito pa rin.